Kasi yan pong nasa banal na kasulatan sa Old Testament, tandaan po natin, maaaring may mga kautusan sa Old Testament na hindi na natin po sinusunod. Ngunit lagi po natin tatandaan na ang mga nakasulat, history, o anumang doktrina, o anumang mga nasa Old Testament, lalong-lalo na po ang mga kautusan na yon, ay hindi na po para sa ating panahon. Kung kaya, ito pong mga kautusan, buhay, halimbawa, sa Old Testament, yan po ay ginagamit natin bilang tuntungan at mga aral na ina-apply din natin sa ating bagong panahon. Pero ang batas po na kung saan na nasa bagong tipan, yun na po ang ating sinusunod. Parang, kumbaga po, yung sa Old Testament ay yun lang ang ating mga guidelines na kung saan ay maraming magagandang mga lesson tayo natutunan sa Old Testament na maaari natin i-apply. Pero yung po mga batas na kung saan ay binigay nung sa panahon ni Moises ay hindi na po naaangkop para sa ating o hindi po ibinigay sa panahon natin ngayon. So, ito po si Propeta Haggai at si Zerubbabel at si Joshua ay mga tauhan natin sa Haggai na kung saan ay nag-contribute ng malaki upang maibalik ang tinatawag na tamang paraan ng pagsunod sa Panginoon. Si Haggai po ay isang mensahero nung panahon na yon at siya ay isang propeta na inatasan ng ating Panginoon na hamunin ang mga nagbalik na Israelite upang tapusin ang pagtatayo ng ikalawang templo. Siya rin ang nagtuturo na kung saan ay tignan natin, pag-aralan natin. Pag-aralan nila kung ano yung mga lakad ng tao noon. Akala nila sila ay makalaya mula sa pagkakakulong, mula sa Babylonia, ay ayun na ang buhay. Malaya nilang ginagawa, lahat ng gustuin nila. Lahat ng kanilang priority, wala sa Diyos. Kung kaya't, bahagi ng pagtuturo ni Propeta Haggai ay kung paanong pag-iisipan, paanong ituturo sa mga tao noon, kung ano ang dapat nilang lakarin sa buhay. Tayo nandito, alam natin na kung saan, ano ba yung daan na tinutuwid natin kung bakit tayo nananambahan. Paano naman yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon? Paano naman yung wala nagga-guide sa kanila? O meron man silang alam tungkol sa Panginoon, ngunit hindi ganun kalalim ang kanilang paniniwala. Mga bulag at pagkasunod. Sila yung mga tinatawag na sa simpleng terminology, mga walang espiritu sa katawan. Hindi natin silang pwedeng husgahan dahil hindi natin alam ang buhay nila, kung ano yung kanilang pamamaraan, kung ano ang kanilang kinagisnan, o kung ano yung kanilang nangyayari sa kanilang mga buhay. Si Haggai din ay nagpaalala sa mga tao na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanila. Hindi nawala, bagamat nakalimot ang mga tao noon. Si Zerubbabel naman, nung panahon na yun ay ang gobernador ng kanilang lugar. Si Zerubbabel, na kung saan siya ang nagbibigay ng mga kautusan, ngunit sa panahon na yun, hindi siya kumontra kay Haggai na kung saan ay ibalik at turuan ng mga tao na magpatuloy sa pagtatayo ng templo.
Nanguna siya sa mga tao sa pagpapakumbaba at sa pagsunod sa Panginoon. Gobernador po siya, pero hindi siya naging mapagmataas, bagkos si Zerubbabel ay sumunod dun sa mensahe na kung saan ay tinuturo ni Hagay na pamunuan ng bayan ng may kababaan doon. Kinasihan ng Panginoon para gamitin yung kanyang power as a governor during that time. Kung kaya't yung kanyang pakikipagtulungan kay Hagay ay naging daan upang madali niyang ma-implement o maisagawa yung dapat na gawin para sa pagtatayo ng templo. At ang ikatlo ay ang punong pare na si Joshua. Si Joshua naman ang pinakapinunong espiritual ng panahon na yon. Siya ay nakipagtulungan kay Joshua. Si Joshua ay nakipagtulungan kay Zerubbabel at siya ang pinakapunong espiritu para sa pagdating sa spiritual morality ang siyang nagturo sa mga tao. Bilang isang spiritual leader ay pinakita niya yung kahalagahan ng personal at sama-samang paglilingkod o pagbabago ng mga tao noon. Kaya kung papansinin po natin, hindi sapat ang isa lamang nakikilos, gagawa para sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin pwedeng iasa sa isa. Kay Brother Jason, kay Brother Kay, sa ating mga kapatid. Ang bawat isa sa atin ay may tungkulin at responsibilidad. Ang bawat isa sa atin ay dapat makibahagi sa mga gawaing maka-Diyos at paglilingkod sa ating Panginoon. Ano nga po yung tunay na aral na dapat malaman natin sa libro ng Hagay? Maraming itinuturo ang libro o ang aklat ng Hagay. Isa na rito ay ang unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Pangalawa, itinuturo din ng aklat ng Hagay, daigin ang panghihina ng loob. At ang ikatlo, magtiwala sa presensya ng Diyos. Unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang tanong po, tayo ba'y nagagawa natin ito? Minsan mas mahal natin ang trabaho natin. Araw ng linggo, may overtime. Tinawag ng boss, double payment, holiday pa. Saka na ako sasamba. Nagkataon, ang kongregasyon natin ay umaga lamang po. Wala pa tayong hapon dito. Sabi, halos lahat ng ating kongregasyon ay puro umaga. Ang hapon lang po ay yata ay yung sa may Kainta at sa may Bulacan. Pupunta pa po ba kayo doon? So, absent na lang ako, sayang yung dobling bayad. Inuna mo ba ang Diyos? Sino ba ang nagbigay ng trabaho sa atin, ng kabuhayan sa atin? Salamat na lang po, yung trabaho ni Sister, hapon pa yata nagbubukas. Salamat na lang po, yung meeting namin ay sa hapon din. Salamat na lang po, wala akong pasok ng linggo. Yun yung mga bagay na kung minsan ay hindi natin napapansin. Pero yun din ang mga bagay kung minsan ang humihila sa atin para tayo ay huwag unahin ang Diyos sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa. Sumakit ang ulo. Masakit ang ulo ko, masama ang gising ko. Hindi na po sumamba. Nag-iiyak yung anak, ginamit ni kalaban ng Diyos yung anak. Nag-iiyak.
tinamad ng sumamba.